Maliwanag na ang buong paligid, Sir Ben, nung makarating kami sa ikalimang baryo. Maaliwalas ang panahon at mainit ang bungad ng araw. Naamoy ang magandang breeze ng karagatan na tinatangay ng hangin sa malapit na dalampasigan. Sa isang bakanteng lot inihinto ni Tio Pablo ang tricycle. Mayroon ng mga naunang nakaparada tulad ng mga motor. May ilang mga kabahayan na magkakalayo ang agwat sa hindi kalayuan na malapit sa kakahuyan. "Ah, Millet, mula ba rito malayo pa ang bahay ni Lola Rosing?" Usisang tanong ni Nanay Sally sa aking tiyahin. "Hindi naman ganun kalayo, Sally. Pag nakatawid na tayo sa dulo ng kabilang seawall, malapit na roon ang bahay ng manggagamot. Mukha may mga nauna na nga sa atin. May mga nakaparada na kasing sasakyan, tayo na, umalis na tayo baka mahuli pa tayo sa pila." Tugon naman ni Tia Millet. Likas na ang pagiging mabait ng aking tiyahin. Manang-mana ito sa ugali na meron ang aking ama. Sila ang takbuhan ng aming pamilya pag may kaunting problema, lalo na pag ang usapin ay patungkol sa pananalapi. Palaging nagpapahiram tuwing may sobra. Kapag ang pamilya naman nila ang gipit, ang mga magulang ko din ang una nilang matatakbuhan. Masaya ang bawat isa dahil walang namamagitan na initan, walang humihila ng pababa. Lahat gusto makahaon sa hirap. Maingat ako inalalayan ni Tio Pablo paakyat sa hagdan. May kadalusan kasi ang bawat baitang, sa aming paglalakad sa ibabaw ng mababang pader, doon nakatirik ang magkakadikit na bahay na nakatayo malapit sa dalampasigan. Bawat kubo ay may malalim na silong, nagpatuloy lang kami sa aming paglalakad hanggang sa makarating sa dulo, muling bumaba ng hagdan patungo malapit sa mabuhanging lupa. Ilang minuto pa'y pinasok namin ang makipot na eskinita na tanging mga puno ang tagapamagitan. Sa hindi kalayuan makikita ang mga nakapilang mga tao sa gilid ng isang kubo. May isang babae na nagbibigay ng maliit na ginupit na karton na tila ito ang numero ng mga magpapagamot. Tama nga si Tia Millet, sobrang dami talaga ng mga parokyano na nais gumaling sa mga kamay ni Lola Rosing. Kahit maaga kami umalis ng bahay, nahuli pa rin kami ng dating, malapit sa huling bilang ang nakuha ni Nanay Sally na numero. Diyos mio por santo, ang dami namang tao, anong oras kaya tayo nito makakauwi? Pasinghal na wika ni Nanay Sally. Sabi ko na sa'yo kahit maaga pa tayo umalis paniguradong may mga mauuna pa sa atin. Maghintay na lang tayo hanggang sa tawagin ang numero ni Alice. Sagot naman ng aking tiyahin habang nasa tabi nito si Tio Pablo. Upang hindi masayang ang oras ng aking tiyuhin, umalis muna ito para mamasada. Babalikan na lang umano kami bago sumapit ang tanghali. Habang naghihintay na umusad ang pila, ay kumain muna kami ng agahan. May malapit kasi na karinderya sa dalampasigan, kaya bumili sina Nanay Sally at Tia Millet habang naiwan ako nakaupo sa isang maliit bangkong kawayan kasama ang ilang mga bata na may iniidang karamdaman. Habang nababawasan ang mga nagpapagamot ay may mga bagong dumarating mula sa iba't ibang baryo. Nakabukod din ang paggamutan ni Lola Rosing na may ilang dipa ang layo sa kanilang bahay, hindi naman nakakabagot maghintay. May nakakausap naman kasi ako ng mga kapwa ko bata, kahit na matamlay ang kanilang mga mukha. Higit sa lahat nasa lilim ng malalaking puno ng mga talisay ang kubo at pagamutan, kaya sobrang presko ang buong paligid. Millet, kanina ko pa napapansin na tanging mga magpapagamot lang ang pwedeng pumasok sa kubo ni Lola Rosing. Bawal ba pumasok ang mga kasama ng pasyente? Paano ko malalaman ang sakit ni Alice kung hindi ako makakapasok? Bulalas na tanong ni Nanay sa aking tiyahin. Sally, mga pasyente lang ang tanging makakapasok. Nung pinagamot ko ang anak ko, hindi rin ako pinapasok ng anak ni Lola Rosing. Bawal umano na may ibang tao, mismo ang anak na lang nito ang magsasabi tungkol sa naging resulta sa sakit ng pasyente. Paliwanag ni Tia Millet na may ngiti sa labi. Ang ibig mo bang sabihin hindi mo pa talaga nakita ang itsura ni Lola Rosing? Ang anak lang nito ang nakausap mo? Bulaslas na tanong muli ni Nanay Sally. Sally, mga pasyente lang ang nakakita kung ano ang itsura ni Lola Rosing, napakamisteryosa talaga ng matanda. Akalain mo bulag siya pero bihasa sa panggagamot. Balang araw pag ako naman ang magpapagamot makikilala ko na siya ng personal.
Sagot na may kasamang paghanga ng aking tiyahin. Makalipas ang ilang oras, unti-unti na ngang nababawasan ang mga magpapagamot. Hanggang sa isang morenang babae ang lumabas sa kubo at malakas na tinawag ang aking numero. Lumapit ito sa akin at hinawakan ng aking kamay. Ito na mismo ang naghatid sa akin papasok sa bahay pagamutan. Sir Ben, pagkapasok namin sa kubong iyon, mabilis na isinarado ng babae ang pinto. Sa bungad pa lang nalanghap ko na ang matapang na amoy ng sarit samong mga gamot na tila pinaghalo-halong dahon at ugat. Maraming mga garapon na naglalaman ng langis na may kasamang bulaklak. Meron din malaking ahas na nakababad sa malaking sisidlan na may nakahalong pinatuyong kabayong dagat. Sa bandang dulo, may isang silid na tanging itim na tela ang harang. Malamang sa silid na iyon naroon ang matandang bulag na manggagamot. Ineng, anong pangalan mo? Tanong ng babaeng morena na mismong anak ni Lola Rosing na si Ate Pasita. Alice po ang pangalan ko, maiksing tugon ko naman dito. Sir Ben, pagkahawi ni Ate Pasita ng itim na tela na nagsisilbing harang sa makitid na pinto, ay agad na gumuhit sa aking mga mata ang napakaraming kandila sa tapat ng isang itim na santo. May mahahaba at may mga nauupos na matatabang pulang kandila. Maraming nakasbit na mga palamuti at rosaryong kahoy sa antigong rebulto. Sa tabi ng altar, may maliit at mababang kama kung saan nakaupo ng patalikod ang isang matanda na umuusal ang dasal na hango sa kakaibang lengguwahe. Nakasuot ng puting belo na may bordang bulaklak na gawa sa matingkad na sinulid. Tumatago sa ibabang bahagi ang mapuputing hibla ng buhok na halatang napakatanda na nito. Nang humarap ito sa akin, muntikan pa akong matapilok. Naihakbang ko kasi ng paatras ang aking mga mata. Napahawak ako sa braso ni Ate Pasita. Iwan ko ba sa aking sarili kung bakit nakaramdam ako ng matinding takot sa matandang manggagamot. Kulubot ang mukha, kulay puti ang mga mata, may itim ang mga ngipin at panay dura ng pulang likido mula sa nganga sa isang basag na banga. Mahahaba ang maduming mga kuko na tila parang sa patay at maraming butlig sa mga paa. Nakasuot din ito ng singsing na kulay ginto na may markang ahas at maraming nakasabit na palamuti sa leeg. Alice, huwag kang matakot sa kanya. Tulad ng sabi ko, mabait ang nanay ko, sige na lumapit ka na sa kanya. Sige kapag ayaw mong lumapit sa kanya, hindi ka gagaling. Ani Ate Pasita. Malambing ang bawat salita. Lumabas ka na sa aking silid, Pasita. Ako na ang bahala sa batang yan, hintayin mo na lang na tawagin kita. Garalgal na natinig ni Lola Rosing na parang may nakabara na matigas na bagay sa lalamunan. Sige punay. Ikaw na po ang bahala kay Alice. Nakangiting tugon nito sa ina. Nanginginig ang aking katawan nung lumabas sa silid si Ate Pasita. Tinawag ako ng matanda habang sumisenyas ang kaliwang kamay na tila parang hindi bulat. Alam kasi nito kung saan ako nakatayo. Nanatili akong estatwa sa gawing yon. Nangangatog kasi ang aking mga paa. Nagulat ako nang tumayo si Lola Rosing na halos baluktot na ang likod. Marahang naglakad palapit sa akin habang may nakaalalay na tungkod at hinawakan ang aking kamay. Hindi ko masisisi ang aking sarili kung natatakot ako sa kanya. Para siyang matandang hukluban sa aking paninigin. Talo pa niya ang isang halimaw sa isang palabas na shake, rattle, and roll. Mukhang takot na takot ka talaga sa akin, Inen. Nanginginig at nanlalamig ang mga kamay mo, huwag kang matakot sa akin, hindi naman ako kumakain ng tao. Pangit man ang itsura ko, mabuti naman ang kalooban ko. Wika ni Lola Rosing, umiti na halos kita ang gilagid. Naglakad kami patungo sa mababang kama. Pinaupo niya ako roon malapit sa mga nakasinding kandila. Hindi ko alam kung bakit niya nalaman kung ano ang ipapatingin ko sa kanya, bigla kasi nitong hinawakan ang mahabang peklat sa aking leeg. Bahagyang hinimas ng mga daliri ang pinagtahian ng sugat. Palagi bang sumasakit ang leeg mo, Ineng? Madalas mo bang maramdaman na parang may kumikislot? Nahihirapan ka ba huminga? Mga tanong ni Lola Rosing. Oo po Lola, mahigit 1 linggo na po sumasakit ang kanang leeg ko. Tuwing madaling araw mas lalong tumitindi ang sakit. Kinagat po kasi ako ng aso. Kinakabahan kong sagot sa matandang bulat.
Hindi mo na kailangan pang sabihin kung kinagat ka ng aso. Alam ko naman ang dahilan ng pelat mo sa leeg. Nais ko lang malaman kung palagi ba nang sumasakit ang parteng ito. Marahil hindi pa nawawala ang kamandag ng aso na patuloy dumadaloy sa iyong dugo. Huwag kang mag-alala Ining, agad kitang pagagalingin, ibabalik ko sa normal ang daloy ng iyong dugo, ilalabas ko ang lason sa katawan mo. Paliwanag ni Lola Rosing. Nakangiti na tila parang nakikita ang maputla kong mukha na hindi pa rin mawala ang takot. Pinahiga niya ako sa kama na may nakalatag na banig. Kinuha ang lana sa altar at nilagyan ang kanyang mga kamay. Sinabihan ako na huwag maging malikot sapagkat sisimulan na niya ang operasyon. Natakot ako sa kanyang sinabi. Paano ito mag-opera na walang pinanghahawakan na gamit? Lalo na't hindi naman siya doktor. Sir Ben, napaimpit ako sa sobrang sakit ng idampi ni Lola Rosing ang kanyang mga palad sa aking humilom na sugat. Napasigaw ng malakas nang maramdam ako na tila bumabaon ang kanyang mga daliri sa aking leeg. Pakwari ko na sa loob ng aking katawan ang kanyang mga kamay na tila parang nahahawakan niya ng aking mga lamang loob. Nadama ko pa nga na ginagalaw ng kanyang mga daliri ang aking puso at atay na mahirap talagang paniwalaan. Sa ganoong sitwasyon, ipinikit ko na lang ang aking mga mata. Para akong sumailalim sa isang surgery na hindi na kailangan tinurukan pa ng anesthesia. Panay palahaw ko habang tinitiis ang matinding kirot. Parang kinalkal ang aking mga bituka, makalipas ang ilang saglit, ay muli ko naramdaman na unti-unting lumalabas ang mga kamay niya sa loob ng aking katawan. Parang isang magic kung iisipin. Nahimasmasan ang nararamdam kong sakit nung pahiran ng lana ang bandang tahi. Hinagod hanggang dibdib na nagbibigay ng kakaibang piling. Bawat haplos ay mas lalong bumubuti ang aking pakiramdam. Matapos malagyan ang bandang masakit, nagwika ang matanda na hihilotin niya ang bawat parte ng aking katawan. Hihilahin niya umano ang lahat ng lamig sa aking mga ugat patungo sa pinakaibaba ng aking talampakan. Sa puntong yon, hinilot na nga ako ni Lola Rosing, sobrang gaan ng kanyang mga kamay. Marahan at mainat ang bawat hilot sa aking kalamanan na tila inaayos ang daloy ng sirkulasyon ng dugo. Ining, magaling ka na, inalis ko na ang mga natitirang kamandag sa iyong katawan. Lahat ng namuong lamig ay nilabas ko na rin. Simula ngayon bubuti na ang pakiramdam mo. 3 araw ka hindi maliligo, iwasan mong mabasa maski ang mga daliri mo. Nakangiting saad ni Aling Rosing matapos ang ginawang panggagamot. Tumango lang ako habang nakahiga sa kama. Sabi pa umano ng matandang bulag, manatili muna ako mahiga ng 5 minuto upang manatili ang magandang daloy ng dugo sa bawat ugat. Habang nasa ganoon akong sitwasyon, ihihanda na ni Lola Rosing ang mga halamang gamot na ipanglalaga na dapat kong inumin na ibinalot nito sa lumang dyaryo. Pagkatapos maihanda ang mga alternatibong gamot, muling nagsindi ng kandila at taim na umusal ng dasal sa harap ng altar. Habang tahimik ito na nanalangin ay naging malikot naman ang aking mga mata sa bawat sulok. Dumating sa punto na naibaling ko ang aking paningin sa bandang ilalim ng altar. Nasindak ako nang makita ang isang bagay na gumagalaw. Tila nais sumabog ng aking puso, naninginig ang mga mata, at walang paglagyan ang takot. Malinaw at malapitan ko nakita ang gumagapang na malaking ahas. Hindi biro ang sukat ng laki nito, kulay itim at may 2 ulo. Mapupula ang mga mata na parang handa ng tumuklaw. Nagpaikot-ikot ito sa mga paa ni Lola Rosing. Sobrang laki talaga ng ahas, kayang-kaya nitong lunokin ang isang tao. Mas lalong sumiklab ang takot ko nung igalaw ng matandang bulag ang kanyang mga kamay patungo sa likod ng antigong rebulto. Isang palayok na pula ang kinuha nito na naglalaman ng maliliit na hiwa ng sariwang karne na halos naglilimahid pa sa sariwang dugo. Kumuha ito ng ilang pirasong laman at isinubo sa bigbig ng ahas. Hinimas ang 2 ulo na tila kinakausap ng pabulong. Magandang araw mga kayanggaw. Sana magustuhan nyo ang ibinahaging horror story ng ating letter sender ngayong araw. At huwag kalimutang mag-subscribe bilang pagsuporta sa Aswang Confession. Maraming salamat.